Okay, ma'am, ano yung issue dito sa DENR talaga to eh, pero bakit napasok ng DAR? Ganito po kasi yan. Kung tutuusin po, nung na-discover po ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources na ang Marcelo property ay mineral land dahil yun po ay dating ilog. At alam din po ng mga matatanda sa kapaligiran na yung Marcelo property is an abandoned river channel. Dati pong ilog, kaya nga po mineral, mabuhangin. Sinabi po ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources na wala na pong jurisdiction ang DAR sa property dahil ito ay mineral land. Okay, ma'am. Sino ma'am itong involved na tiga-DAR nito? May paro, may maro. Paano ba ang istorya nito? Ganito po kasi, ang DAR naman po ay sinunod naman po nila ang tamang proseso. Nung lumabas po ang Supreme Court decision na sinasabi na hindi daw po na-prove na residential ang lupa before 1988, therefore proceed with the coverage, ang ginawa po ni Paro Ponyo, Eden Ponyo, ay nag-request siya ng certification sa Department of Agriculture on suitability for agriculture. Ngayon, nung lumabas po ang findings that the property is not suitable for agricultural production, pinasabihan po niya, naglabas po siya ng memorandum dun sa Maro, nasabihan daw po ang officers ng Samahang Magsasaka ng Barangay San Mariano, San Antonio, dun po sa not suitable for agricultural production findings ng Bureau of Soils ng Department of Agriculture. Actually po, as early as 2006, nag-issue na po ng certification ng Department of Agriculture that the property, Marcelo property, is not suitable for agricultural production. Kaya yung lumabas pong certification noong November 2023, dahil yun po ang unang ni-request ni Paro Ponyo, ay reaffirmation na lang po noong 2006 certification ng Department of Agriculture that it is not, the Marcelo property is not suitable for agricultural production findings. Tapos po, nung as early as that time, November 2023, alam na rin po ng mga taga-DAR na lahat buo na yan. Kasi isa lang naman yung location eh. Ang nangyari lang po, kumbaga, ang request po kasi ni Paro ay nauna dun sa, talaga naman pong kitang-kitang ilog at quarry yung property. Kaya talagang di naman po talaga pwedeng magtanim doon. Kaya nga po yung magsasaka mismo ay nagtatawanan at sinasabi na ang gagaling daw po nila dahil nauto daw nila ang mga taga-DAR, si Senador at si Secretary, na pati po yung ilog at yung road right of way ay ibibigay daw sa kanila. Alam naman po ng lahat na hindi naman po talaga pwedeng magtanim sa ilog at sa road right of way. Ngayon, kung tutuusin po, yan din po ay ni-reject na noon pa. Dahil hindi nga ho naging CLOA dahil sandy, eroded, river, road right of way. More so ngayon po, kasi mas pumasok po ang ilog. Kaya po yung mga matatagal na sa DAR, na nakasuhan na ho sa ombudsman. Dahil kung tutuusin po, alam po nila na mali ang naging pagpapasok sa Marcelo property. Dahil nung araw po, wala naman po talagang mga tao sa loob. Gumamit daw po ng mga hagdan at nilusob ang Marcelo property. Talaga naman po puro mga puno na sinunog po nila para mapilit na ipakita na yung kanilang pagsasaka na inamin din naman po nila
na nalugi lang daw po sila sa ilang taong pagsasaka dahil ang lupang pinamigay sa kanila ng gobyerno ay hindi angkop sa pagtatanim dahil parating binabaha dahil mababa, dati nga pong ilog at mabuhangin. Kaya pag dry season, nalulugi lang po sila sa patubig-patubig dahil mabilis bababa ang tubig at kahit po ang fertilizer. At pagka naman tag-ulan, parati lang naman pong may tubig sa kapaligiran. Kaya nga sila din po ang nagsabi na hindi nga po talaga angkop yung unang pinamigay. Kaya po itong gusto nilang kunin ngayon, mas lalo naman po dahil noon pa po yan na-reject At saka meron na po tayong mga certifications from these specialized government agencies with the technical know-how and expertise to determine matters which fall under their jurisdiction. Kaya kahit po ang Supreme Court ay ino-honor ang findings nitong specialized government agencies.